Isang araw habang naghahanda ako ng makakain namin, nagsalita ang aking biyenan na babae. Dinuro niya ako at sinabi niya mismo sa harap ko ang salitang, "Kaya ka lang umuuwi dito ay dahil para magpagalaw sa anak ko." Sobrang lumuha ako noon dahil ganun palang tingin niya sa lahat ng ginawa kong mabuti sa kanya. High school pa lang ako na maging boyfriend ko ang anak niya. Grade 9 ako noon at nagsimula akong umuwi-uwi sa kanila. Kapag biyernes ay nandun ako para maglaban ng damit nila dahil walang katulong ang boyfriend ko sa mga gawaing bahay. Dahil ang magulang niya ay nagtatrabaho at ilang taon na ganun ang routine ko sa kanila. Hanggang sa nakagraduate kami ng senior high school. At ngayon 9 years na kami ng boyfriend ko. Masaya naman kami at walang problema. Naging LDR kami para mag-work siya bilang panadero. At kung ano-anong trabaho ang pinasok niya para masuportahan ang kanyang mga magulang. 4 nga pala silang magkakapatid, 2 babae at 2 lalaki. Yung ate niya yung nag-aaral at ang boyfriend ko yung huminto ng pag-aaral para masustentuhan niyang pangangailangan ng magulang niya. 2020 na stroke ang biyenan ko at nang mabalitaan ko yun ay agad-agad ako nagpunta sa hospital. At ako nagbantay sa kanya ng magdamag dahil ang anak niyang babae ayaw siya. Salitan kami ng biyenan kong lalaki sa pagbabantay sa biyenan kong babae. Hanggang sa makauwi na yung boyfriend ko at naiuwi na rin namin siya sa bahay. That time ay hindi na ako nakauwi sa amin at nag-stay na rin ako sa kanila ng 1 to 5 days. Ako ang taga-alaga, taga-luto, taga-laba, taga-linis, taga-hilot tuwing gabi. Lahat na yata ng obligasyon bilang asawa at anak ay nagawa ko na sa pamilya ng aking boyfriend. Habang ang boyfriend ko at ang isang kapatid niya ay nagtatrabaho at ang biyenan kong lalaki ay namamasada. Kahit nakikita na ng kapatid niyang bunso na nahihirapan ako sa gawaing bahay at pag-aalaga sa biyenan kong babae ay walang pakialam ang bunso niyang kapatid. Uuwi sila nang may kakainin at matutulog na lang. Isang araw habang naghahanda ako ng makakain namin ay nagsalita ang aking biyenan na babae. Dinuro niya ako at sinabi niya mismo sa harap ko ang salitang, "Kaya ka lang umuuwi dito ay para magpagalaw sa anak ko." Sobrang lumuha ako noon dahil ganun pala yung tingin niya sa lahat ng ginawa kong mabuti sa kanya. Ako yung nag-alaga magmula ng siya ma-stroke. Sobrang sama talaga ng loob ko sa mga narinig kong yon. Hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho at doon itinuon ko yung oras at panahon ko. Umalis ako sa bahay ng boyfriend ko kasi ayoko nang makisama sa nanay niya. Pero kahit na umalis ako doon ay umuuwi pa rin naman ako at nag-aabot sa kanya ng mga panggamot niya. Pero napagod ako sa ganun na pag-abot sa kanya ng pera dahil kahit nagmamagandang loob ako ay marami pa rin akong naririnig sa kanya na masasakit na salita. Ngayon na-stroke na ulit siya at hindi na siya nakakapagsalita dahil siguro sa dinami-rami ng mga sinasabi niya sa mga tao na kahit mabuti ang gawin sa kanya ay parang pakitang tao ang ginagawa sa kanya kaya siguro naparusahan na siya ng Diyos at tinanggalan siya ng boses. Nung dumalaw ako sa kanya sa hospital dahil pangalawang stroke na niya, umiyak ako at umiiyak rin siya. Pero sa puso ko hindi ko pa rin siya mapatawad. Kahit na siguro humingi pa siya ng pasensya sa akin hindi ko pa rin siya kayang patawarin. Dahil ang mga salitang binitawan niya sa akin hindi ko narinig sa mga magulang at sa aking mga kamag-anak. Pa-advise naman ako, Mami Len, kung ano ba yung dapat kong gawin at kung may dapat ba akong gawin. Letter sender, Liza. May sarili ka naman palang pamilya pero bakit parang wala? Kumusta naman kaya yung pamilya mo? Same treatment mo rin kaya sila? Like dyan sa pamilya ng boyfriend mo? Kasi binuhos mong lahat ng oras mo sa kanila eh. Hindi ka abala sa buhay, buhos ang attention mo sa kanila. Nagpaalila ka na para kang timawa. Nakuha mo pang mag-abot ng pera. Ang sa akin lang, biyenan na yung tawag mo, hindi pa kayo kasal or live-in. Masyado mong ginagalingan ng papel ang pagiging manugang wala ka pa sa point na yon. To think na walang pakialam ang mga anak sa kanya ha? Ang masaklap lahat ng sakripisyo mo hindi yun makita ng ina ng boyfriend mo. Kasi maruming isip na nagpapajerjer ka lang kaya ka nandun. Ngayon nakadalawang stroke na. Ang kasamaang palad mas lumala. Hindi kasi nagbabait Ang tanong mo anong gagawin mo? Neng wag mong masyadong laparan ng papel mo sa pamilya niya para hindi ka naaapektuhan. Yung paghingi niya ng pasensya wala pa nga nagre-ready ka na. At kung hindi mo man marinig sa kanya yung salitang pasensya, sa ganyang sitwasyon niya ipagpasa Diyos mo na lang. Nagsasuffer na rin naman siya at hirapan, hindi na rin naman yan makakaganti sa'yo. And next time ha, sa kahit na sino, wag mong ipakitang alipin ka, ipakita mo rin naman na gold ka paminsan-minsan para itaas rin ang respeto sa'yo. Kasi marami talaga na imbis na respeto ang ibigay sa'yo, abuso malala ang ibabalik sa'yo. Hindi rin kasi nakakaganda ang bait-baitan iha. Tsaka mabilis na kinukuha ni Lord yung ganyan.